Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, habang buhay na pagkakakulong kaugnay ng Pogo trafficking case, ibinabang hatol ng Pasig RTC kay Alice Goo at 3 iba pa. AFP at Philippine Fleet pinatibay ang paninindigan, pagtatanggol sa bayan at panunumpa sa konstitusyon. Paghubog ng depensa ng bansa, binigyang diin ng Department of National Defense sa necro service para sa dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong si dating Bamban Mayor Alice Goo matapos ideklarang guilty ng Pasig Regional Trial Court o RTC Branch 167 sa qualified human trafficking. Ang kaso ay kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa kanyang bayan na ni-raid noong June 2024. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, bukod sa habang buhay na pagkakakulong, pinagmulta rin si Goo at 3 iba pa ng 2 milyong piso bawat isa. Hindi dumalo ng personal si Goo at 15 iba pang akusado sa promulgation at umattend lamang sa video conference. Ang kaso ay nag-ugat sa reklamo ng Philippine National Police o PNP at PAOC matapos masabat ang pogo ng Zun Yuan Technology na nakagamit ng ari-arian ng kumpanyang Baofu Land Development na konektado kay Goo. Pinatibay ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Fleet ang kanilang paninindigan sa gitna ng mga banta sa bansa, kasabay ng pagsisimula ng Unilateral Naval Drill na exercise pagbubuklod 15-25 sa Subic na tatagal hanggang November 21 at ng makabuluhang panunumpa ng AFP personnel sa harap ng mga religious leaders sa AFP Grandstand. Habang sinubok sa anti-surface, anti-submarine, anti-air at electronic warfare ang mga unit ng Philippine Fleet, patunay sa paghahanda sa anumang external threat, sabay namang pinaalab ng mga panalangin ni Bishop Noel Pantoja at iba pang faith leaders ang panata ng tropa na manatiling non-partisan at tapat sa konstitusyon. Muling iginiit ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang tungkulin ng militar na protektahan ng soberanya, panatilihin ang kaayusan at manindigan laban sa anumang puwersang magtatangkang guluhin ang demokrasya. Ipinagkaloob ng Department of National Defense o DND ang arrival honors para kay Juan Ponce Enrile, ang pinakamatagal na nagsilbing Defense Minister at Secretary at isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa seguridad pambansa. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang seremonya sa DND grounds sa Camp Aguinaldo kahapon kasama ang mga mataas na opisyal, kawani at pamilya ni Enrile. Sinundan ito ng necrological service na nagbigay diin sa laki ng impluwensya ni Enrile sa paghubog ng defense establishment sa loob ng maraming dekada mula batas, polisiya hanggang kritikal na desisyong nakaapekto sa direksyon ng AFP at pambansang seguridad. Sa gitna ng papuri at kontrobersya, nananatiling malaki ang marka ni Enrile sa kasaysayan ng depensa sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.